Kumusta sa lahat ng ating magigiting na kapulisan? Mga sir, mga ma'am. Ituring nyo to bilang isang special mission briefing na galing mismo sa inyong MBK Journal. Ang goal natin dito, simple lang. Gawing mas malalim at mas makabuluhan pa ang serbisyo na ibinibigay natin sa bayan. Okay, simulan natin sa isang napakahalagang tanong. Para sa inyo, ang serbisyo ba? Papapasok? Trabaho lang? Yung tipong pumapasok para sa sweldo? O nakikita nyo ba to bilang isang misyon? Isang misyon na yung epekto hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa kawalang hanggan. Alam nyo, kung ano man ang sagot ninyo dyan, yan ang magiging pundasyon ng buong pag-uusap natin ngayon. So ano nga ba ang endgame? Ano yung pinakalayunin natin? Ito yon, ang ating grand vision, ika nga. Ang bumuo ng isang organisasyon na, una, nakasentro sa Diyos, pangalawa, nakatuon sa serbisyo, at pangatlo, nakabase sa pamilya. Hindi lang tayo basta nagpapatupad ng batas. We are building something bigger. Ito yung standard na gusto nating maabot, sama-sama. Okay, ang ganda ng vision, di ba? Pero ang tanong, paano natin ito mararating? Siyempre, kailangan natin ng gabay, isang mapa. Isipin nyo to, parang internal GPS nyo na magtuturo sa bawat desisyon. At ang tawag natin dito, ang prinsipyo ng paghahasik at pag-aani. So ano ba tong prinsipyo na to? Napakasimple lang, promise. Bawat isang isip na dumadaan sa utak natin, kahit yung pinakamaliit pa yan, para yung isang buto o binhi. Halimbawa, naisip mo, hindi ko tatanggapin tong lagay na to. Yan yung binhi ng integridad. At kapag itinanim mo yan sa gawa, yan na yung magiging pundasyon ng lahat, ng mga kilos mo, ng karakter mo, at sa huli, ng iyong eternidad. Tingnan nyo tong flow na to. Ganito yan gumagana. Nagsisimula lahat sa isang iniisip, yung desisyon na maging tapat. Pag ginawa mo yon, nagiging gawa na siya. Tapos, pag ginulit-ulit mo yung paggawa ng tama, anong nangyayari? Nagiging gawi o habit. At yung mga habit mo, pag pinagsama-sama, yan na ang bubuo ng iyong karakter. At yung karakter mo, yan ang magtatakda ng iyong kawalang hanggan. Grabe no? Galing lang sa isang simpleng isip, aabot hanggang sa eternidad. Kaya ngayon, ito yung challenge sa bawat isa sa atin. Bilang lingkod bayan, araw-araw tayong may hinaharap. Huminto muna tayo sandali at tanungin ang sarili. Yung mga idea ko, yung mga nagtutulak sa akin para gumalaw, saan ba talaga nanggagaling yan? Sa mabuti ba? O baka naman sa masama? Alam nyo, ang pagiging totoo sa sagot natin dyan, yun ang pinakaunang hakbang para sa tunay na pagbabago. Okay, so naintindihan na natin yung prinsipyo, yung idea. Ang next question, paano natin to gagawin sa totoong buhay? Sa ating serbisyo, paano natin maipapakita yung pagbabago lalo na't alam natin na mahirap ang environment natin? Well, ayon sa ating journal, may dalawang practical na paraan, dalawang malinaw na actions. Una, kailangan nating maging salamin ng imahe ng Diyos, mirror God images, ika nga. At pangalawa, kailangan nating manindigan para sa Kanya, lalo na kapag nandyan na yung tukso. Isa-isahin natin tong dalawa. Unahin natin yung pagiging salamin ng Diyos. Ano bang ibig sabihin yan? Simple lang. Sa bawat pakikitungo nyo, sa biktima man yan, sa suspek o sa ordinaryong mamamayan na humihingi ng tulong, kayo yung mukha ng otoridad. Ang tanong, anong mukha ang nakikita nila? Ipakita natin yung imahe niya. May integridad, may katarungan, at higit sa lahat, may tunay na malasakit. Kapag nakikita ka ba nila, nakakakita rin sila ng pag-asa? Yan ang goal natin. Okay, next, yung pangalawa. At ito alam nating lahat, dito medyo mahirap. Dahil ang serbisyo, puno ng tukso. Dito napapasok yung pangalawang aksyon, ang paninindigan sa panig ng tagumpay. Sa bawat araw, para tayong nasa isang sangandaan, di ba? Sa isang side, andyan yung mga tukso. Yung mga sitwasyon na sinusubok talaga yung pananampalataya natin. Sa kabilang side naman, yung paninindigan sa katotohanan. Yung pagpili sa tama kahit na mahirap, kahit walang nakakakita. Ito yung laban. Ito yung laban na dapat nating ipanalo, araw-araw. At heto ang magandang balita mga kasama. Sa laban na yan, hindi tayo nag-iisa. Tandaan nyo to, gusto ng Diyos na mapunta tayo sa panig niya, sa winning side. Kaya kapag pinipili mo ang tama, kapag pinipili mo ang katotohanan, you are choosing the winning side. Sigurado ng tagumpay doon. Okay, napakaganda ng mga prinsipyo, di ba? Pero, paano natin to gagawing habit?
Paano natin sisiguraduhin na hindi natin to makakalimutan? Well, dyan papasok yung pinaka-practical na tool ninyo. Isipin nyo ang inyong MBK journal. Hindi lang basta journal, kundi ang inyong personal na daily logbook. Alam ko, alam natin, sobrang busy ng buhay pulis. Pero kahit 5 minuto lang, bago kayo mag-duty o pag-uwi ninyo pagkatapos ng nakakapagod na araw, gamitin nyo to. Ito yung chance nyo para magkaroon ng daily briefing, pero hindi sa CEO o sa hepe nyo, kundi sa pinaka-hepe nating lahat, sa Panginoon. Ito yung inyong direct line sa Kanya para sa gabay, para sa lakas, para sa lahat. So, anong isusulat dito? 3 bagay lang. Tatandaan na, PRP. Una, panalangin o prayer. Humingi ng gabay at proteksyon. Pangalawa, pagtugon o response. Kumusta ka ngayon at paano ka tumugon sa tawag ng tungkulin at ng Diyos? At pangatlo, pagpupuri o praise. Sa kabila ng lahat ng hirap, anong mga biyaya na pwede mong ipagpasalamat? Simple lang, di ba? At para tapusin ang ating briefing, iwan ko sa inyo ang isang napakagandang dasal galing sa Psalms 51:10. Pwede nating gawing mantra to araw-araw. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso o Diyos at panibaguhin ang isang tamang espiritu sa loob ko. Alam nyo, dito manggagaling ang lahat ng lakas na kailangan natin sa araw-araw na serbisyo. Kaya mga sir, mga ma'am, bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo itong tanong. Balikan natin yung una nating pinag-usapan. Sa bawat araw ninyo sa serbisyo, sa bawat desisyon, sa bawat kilos, sa bawat kausap ninyong tao, anong binhi ang inihahasik nyo? Kasi tandaan natin, yung aanihin natin, hindi lang yan para dito, para yan sa ating kawalang hanggan. Kaya maglingkod tayo ng may integridad at ng may misyon. Mag-ingat po kayo palagi sa serbisyo.